Dear Mama Meets, itago niyo lang po ako sa pangalang Junior. Isa po akong tubong Tarlakenyo na nais kong ibahagi ang aking kwento mula nung ako ay nag-ibang bansa. Bata pa lamang ako ay pinangarap ko na ang makarating na makapagtrabaho sa ibang bansa. Dahil sa aking nakikita na lahat ng mga nanggagaling sa ibang bansa ay yumayaman, natutupad ang mga pangarap at hindi naghihirap sa buhay. At dahil na rin, ilan sa aking pamilya ay nabibilang ay naging OFW. Pagkatapos pa lamang ng aking pag-aaral, ay naghanap na ako ng trabaho sa ating bansa. At nakapasok ako sa isang pabrika na hindi namang pangmatagalan, tinatawag nilang contractual, na sa pagdating ng 6 na buwan ay matatapos na ang iyong kontrata. Hanggang sa naisipan kong mag-apply sa ibang bansa. Hindi ganon kadali ang pag-a-apply dahil maraming beses akong naging failed sa aking pag-a-apply. Siguro dahil dala niya rin nang wala akong itsura. Pero hindi ako sumuko. Nagpatuloy pa rin ako sa pag-a-apply at paghahanap ng agency sa Manila habang ako ay nakitira sa aking mga pinsan. At sa katagalan at pagtiis at paghihintay ko ay natanggap din ako sa isang agency. Marami kaming nag-apply at marami rin kaming natanggap. At dumating ang araw ng aming pag-alis. Ito ay napakahirap din dahil mismong araw ng Pasko. Christmas Eve ang aming naging flight na kung saan Paskong Pasko ay maiiwalay ako sa aking pamilya. Pero hindi ko iniisip yun, Mama Mitch, dahil ang sabi ko sa aking sarili, ito na ang daan upang ako ay makarating at matupad ang aking pangarap, hindi lamang sa aking sarili kundi lalo-lalo na sa aking pamilya. Lumipad kami sakto ng gabi ng Christmas at nakarating kami sa gitnang silangan kinabukasan. At sa aming pagdating ay ninibago na kami sa klima dahil napakalamig. Hindi ka pareho ng klima sa Pilipinas. Sa unang araw ng aming trabaho, ay dinala kami sa isang restaurant na kung saan iyon ang magiging trabaho namin. Mama Mitz, dahil hindi pa tapos ang restaurant na iyon, ay naging construction muna kami. Lahat ng aking mga kasama, maaga kaming nagigising at hapon na kaming nakakauwi. Dahil ang sabi sa amin ng aming manager ay kailangan nang matapos yon upang magbukas na. Halos 2 buwan kaming naging construction worker sa aming pinapasukan. Pero hindi namin inisip ang pagod
at pangungulila sa aming pamilya. At nung matapos na ang aming restaurant ay nagsimula na ang aming trabaho, okay naman dahil nasanay na rin siguro kami at dahil dala rin na rin ng mga aming mga pangarap, kaya kami nagtitiis. Kung iyong tatanungin, Mama Mitz, isa pala akong member ng LGBTQ+, at marami sa aking mga kasama ay kabilang din sa LGBT. May isa akong naging kaibigan na may tuturuging close para sa akin. Sa bawat sabay kaming lumalabas, sabay kaming umuwi, na kung saan naging masaya kami dahil biruan, alam naman pag LGBT, masaya ang buhay. So hanggang isang araw ay nakita ko, nagtaka ako. Kasi sa paglabas namin sa aming trabaho, ay umaalis siya. Mawawala siya ng isang oras, minsan 1 oras kalahati, at pagdating niya ay may mga dala-dala na siyang mga groceries, mga pagkain. Nagtataka ako, Mama Mitch, dahil kahit hindi namin sahod, ay nakakabili siya. Hanggang sa isang araw, ay inamin niya sa akin at sinyer niya sa akin kung bakit siya lumalabas. Yun pala, Mama Mitz, may mga kaibigan siya sa labas na sinasamahan niya, sinaservisyuhan niya, kapalit noon ay binabayaran siya. So parang na-curious ako sa ginagawa niya, Mama Mitz. Dahil nabibili niya ang gusto niya. Dahil nakakain niya ang gusto niya. Dahil sa liit ng aming sahod, hindi mo lubos maisip na kung bakit nabibili niya ang gusto niya. At malaking naipapadala niya sa kanyang pamilya. Hanggang sa isang araw, tinanong niya ako kung gusto kong subukan o kung gusto kong sumama sa kanya. Sinubukan kong sumama sa kanya, Mama Mitch. Dahil dala na rin siguro ng curiosity or gusto kong malaman kung ano ang ginagawa niya. Sinundo kami sa bahay ng isang sasakyan na sa una pa lang ay natatakot ako. Pero ang sabi niya sa akin, huwag akong matakot, lakasan ng loob kung gusto kong magkapera at mabili ang gusto ko. Sumakay ako, Mama Mitz, dala pa rin ang kaba sa aking dibdib. At dinala kami sa isang bahay ng kanyang kaibigan. At pagdating namin doon, Mama Mitz, may kaibigan din kasama ang kanyang kausap. So dahil, Mama Mitz, hindi ako sanay sa mga gawaing ganon, at hindi ako talaga gumagawa ng bagay na ganon, nanginginig ako sa takot.
Buti na lamang napakabait ng kaibigan niya na ipinaris niya sa akin. Nagkwentuhan lang kami at yun sinabi niya sa akin at tinanong niya sa akin, gusto ko ba na gawin ko yun? Ang sagot ko sa kanya, Mama Mitch, natatakot ako dahil hindi ko pa ginawa sa buong buhay ko ang ganyang gawain. Buti na lang, Mama Mitch, pumayag siya na i-massage ko na lamang siya. Dahil magkahiwalay naman ang kwarto, ang bahay namin pinuntahan. At yun pagkatapos, Mama Mitch, ay binigyan niya kami ng pera. Binigyan niya ako ng pera ng 200. Napakasaya ko dahil hindi ganon kalaswa ang ginawa ko pero nagkapera ako. At nung lumabas ang aking kaibigan, ay tinanong niya sa akin kung tapos na kami. Sabi ko, oo. So yun, masaya rin siya, Mama Mitch, dahil binigyan din siya ng bayad. Magkapareho kami. Hanggang sa inatid kami sa aming bahay. At pagdating namin doon, ang sabi ko sa kanya, walang dapat makaalam na sumama ako sa kanya sa mga kasama namin dahil nahihiya ako. Hanggang naulit na naman yun, Mama Mitch, sa ibang araw, dahil marami siyang mga kakilala at nakilala, sumasama naman ako. Ang sa ganun na nga ay binabayaran kami at kumikita kami. At nang dumating ang araw na aking day off, ako na mismo mag-isa ang lumabas. Siyempre, nandun pa rin ang takot. Dahil sa bawat paglabas mo ay pwede kang mahuli at makulong. Sa lahat ng aking mga sinamahan hanggang dumami yung aking mga kakilala, hanggang sumama sa bawat day off ko, lumalabas ako at kumikita naman ako. Hanggang lahat ng aking mga kinikita ay naiipon ko at nabibili ko ang aking mga gusto. Pero yung aking sinasahod, yun ang pinapadala ko sa aking pamilya. Hanggang isang araw, Mama Mitch, ay sinama niya akong muli dahil may bago siyang kakilala. Ang sabi niya sa akin is malaki ang ibibigay niya. Sumama ako ulit sa kanya, Mama Mitch. Hanggang ilang oras kaming umiikot-ikot at hindi namin dinaratnan ng aming pupuntahan dahil napakalayo. Hanggang sa tinanong ko siya kung bakit, saan ba talaga kami pupunta. Ngayon pala, Mama Mitch, yung bago niyang kaibigan ay wala siyang bahay. Dinala kami sa napakalayong disyerto. At pagdating doon, ay pinark lamang ang kanyang sasakyan at pumunta kami dun sa bakanting lote na disyerto talaga, pero hindi siya malayo sa daan. Ang usapan namin, Mama Mitch, siya lahat ang magtatrabaho
At ako ay hanggang hilutin ko lang siya. Subalit, wala akong magawa nung sinabi niya sa akin na gusto niya ako. Sa unang pagkakataon, Mama Mitch, sinubukan ko. At doon ko napagtanto na napakahirap at napakasakit pala. Subalit hindi namin naasahan yung pangyayari na may biglang dumating na pulis. Sa sobrang takot ng kasama ko, tinawag niya ako na may pulis na kailangan namin magtago. Ganon din ang bago niyang kaibigan na sinabihan kaming magtago kaming lahat. Sa sobrang pagkatakot, Mama Mitch, tumakbo kami ng tumakbo. Hindi namin alam kung saan kami tutungo. Pahala na kung saan kami dadalhin ng pagkakataon. Hanggang sa nakarating kami sa gitna ng desyerto, pero natatanaw pa rin namin ang sasakyan ng pulis. Hanggang nasabi ko sa aking sarili, Mama Mitch, na hindi ko nagagawin ito dahil nadala na ako. Ang dami ko nang iniisip nung oras na yun, nakala ko ba mahuhuli na kami, makukulong na kami dahil ibang kaparusahan dito kapag nahuli ka is babartulina ka tapos papauwiin ka. Kung ano ang suit mo, yun lamang iuwi mo. Sa sobrang panginginig at takot, Mama Mitch, halos hindi na ako makatayo doon sa aking tinataguan. Ang dami kong mga tinik na apakan sa disyerto, napunit-punit lahat ng aking suot dahil sa pagmamadaling tatakbo na hindi mo alam kung saan ka tutungo. Hanggang sa sinabihan kami ng kasama niya na wala na yung pulis. Nagmadali kaming bumalik doon sa sakyan, Mama Mitch. At nagmadali rin kaming umalis. At sa aming pag-uwi, yung usapan nila na bayaran ay hindi natupad, kundi ang kasama ko pa ang nagbayad sa kanya para sa gaas ng sasakyan. Pagbaba namin sa bahay, Mama Mitch, sinabi ko sa kanya na hindi na ako sasama sa kanya kahit kailan. At ganoon din siyang sinabi niya na hindi na rin siya lalabas. Hindi ko alam ang maramdam ko noong panahon na yun, Mama Mitch. Takot, sakit, pagsisisi, pangulila, lahat. At sa aking pagiga ay napag-isipan ko at napagdesisyonan ko na hindi ko nagagawin muli yun. Dahil yun, sa isang iglap ay pwedeng masira ang iyong mga pangarap. Binago ko ang aking sarili, Mama Mitch, na mula noon ay hindi na ako lumabas. Mula noon, hindi ko na sinasagot lahat ng aking mga kontak sa aking cellphone. Nagpalit ako ng SIM card para maiwasan ko lahat. Hanggang sa nag-focus na lang ako sa aking trabaho, hanggang tinapos ko na lang ang aking kontrata at ako'y umuwi na ng Pilipinas. Sa pagkakataon na yun, Mama Mitch, yun ay nagbigay aral sa akin na kahit kailan, hindi mo pwedeng itiya ang seguridad mo. Madaling kitain ng pera, subalit napakabilis ring mawala.
Mula noon, binago ko na ang aking sarili. At pag-uwi ko ng Pilipinas, ay naghanap na lamang ako ng trabaho. At least kasama ko pa ang aking pamilya. Pero wala akong pinagsabihan kung ano ang naging buhay ko sa gitnang silangan nung ako ay nag-abroad. Maraming salamat sa Panginoon dahil iminulat niya sa akin yung maling gawain. At ngayon, masaya ako na nagkaroon ako ng desenteng trabaho, sapat ang kinikita at natutusan ko ang pangailangan ng aking pamilya. Dito na lamang po ang aking kwento, Mama Meets, at naway nakapulot po kayo ng aral sa aking kwento na aking binahagi sa araw na ito. Sa lahat po ng mga nag-abroad, mga LGBT, iwasan niyo po ang mga gawain na yan dahil wala po yung maitutulong sa buhay niyo. Maraming salamat muli, Mama Meets, and more career po sa inyo. Nagpapasalamat, Junior. Ayan po mga kaputo. Natunghayan natin ang kwento ni Junior na isang OFW sa gitnang silangan. Marahil hindi po sagot sa kahirapan ang kumita ng pera sa maling gawain. Subalit yon ang naging daan upang magkaroon ng kaliwanagan at nagbigay ng pagbabago sa kanyang sarili. Lahat tayo, lalong-lalo na yung mga katulad niya na nasa gitnang silangan, huwag na huwag yung gagawin para sa inyong kaligtasan. So yan, maraming salamat Junior, at mas lalo pa sana maging successful ang buhay mo ngayon. So yan mga kaputo, hanggang sa muli, this is Mama Meets, hanggang sa susunod nating kwento.